Yan, title po natin, Set Apart for a Purpose. No? Inihiwalay para sa layunin ng Diyos. Amen? At alam niyo po kung saan ko kinuha yung verse na yan. No, last month, nung December po, habang ako po'y nananalangin at gumagawa ng schedule ng worship team for the next year, January, humingi ako ng word kay Lord. Kasi every year po, tuwing magpapalit ng taon, no, pag gagawa ako ng bagong schedule, lagi akong nangihingi ng word. So itong binigay ni Lord sa akin. 1 Peter 2:9. So sabi diyan, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Okay. Praise the Lord, no? So, chosen ka. Amen. Pag sinabing chosen ka, pinili ka. You are not an accident, sabi nga ni Elder. Hindi ka aksidente, kapatid. No? Alam ng Diyos na ikaw ay lalabas, may plano siya sa iyo. Yes, ako po, no? Siguro, example ko na lang sarili ko. Kami po ay mahirap lang nagsimula ng pamilya, no? Maaring, bunso po ako, maaring hindi ako pinlano ng mga magulang ko kasi hindi pa uso family planning noon. Tama? Pero kahit hindi ako nakaplano, pang-apat po ako, no? Ang Diyos, sigurado, may plano sa akin. Amen? At may plano sa iyo. Hello? Kaya walang aksidente sa Panginoon. Maaring ikaw, hindi rin plano ng magulang mo, pero wag kang panghihinaan ng loob. Dahil si Lord na may gawa na lahat, ang nagplano sa iyo. Amen? Kahit sa mga maling desisyon ng ating mga magulang, no? Kaya kang hanguin ni Lord yan. Bago, hindi nagulat si Lord nung lumabas ka. Oh, ba't ka lumabas? Wala ka sa plano, Amen? Hindi gano'n ang Panginoon. Lahat ng detalye ng buhay mo, kung tutuusin, bago pa ipanganak ang magulang mo, alam na ng Diyos, lalabas ka. Hello? Bago pa yung magulang mo, yung lola mo, alam ng Diyos na yung henerasyon na susunod, darating ka. Amen? Ganon ka makapangyarihan ng ating Panginoon, kaya hindi ka aksidente. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka aksidente. Nakaplano ka. Nasa plano ka ng Diyos, no? Ikaw ay a royal priesthood. No? Pag sinabing royal priesthood, alam niyo po, ang priest, no? Sila po yung nag-aalay, nag-o-offer, nag-aalay ng sacrifice. No? Yun po yung pagkakatawag natin nung tayo po ay pinili, merong pagsasakripisyo. Merong pag-o-offer, no? Inaaral natin yan, kailangan natin magbigay sa Panginoon. Kasi diyan tayo pinili. At sabi dun sa baba, called you. Tinawag tayo. Nung tayo ay pinili at tinawag, sineparate tayo. No? Kaya ang title, separate. Hello, for a purpose. Amen? Holy nation. No? Bakit? Kasi yung dugo ng Panginoong Yesus ang nagpabanal sa atin. Tinubos tayo ni Lord. Amen? Ginawa tayong banal. Amen? At hindi natapos doon. Nung ikaw ay niligtas, nung ikaw ay pinalaya ng Panginoon, inari niya tayo. Sabi diyan, His own special people. Kaya ikaw, kahit hindi pa ganun kaganda ang buhay mo, hello, special ka sa Panginoon. Kahit minsan may mga ugali ka pang hindi maganda na hindi mo pa naso-surrender kay Lord, hello, special ka sa Panginoon. Ang gusto ni Lord, sumunod ka sa Kanya. Sabi niya diyan, that you may proclaim. Atin pong ipangalandakan, ipagsigawan ng kabutihan ng Panginoon. Yun po ang ating purpose. No? Meron na tayong
accountability sa pangalan ng Panginoong Yesus. Nung nakilala natin siya, nung ating tinanggap si Lord, dala-dala po natin ang pangalan ni Jesus. Amen? We have accountability sa pangalan niya. Pag ikaw ay gumagawa ng hindi maganda, bago pangalan mo ang masira, pangalan muna ng Panginoon. Amen? Kaya dito, kung naririto ka ngayon, paglabas mo dyan, mag-ingat ka kapatid sa mga action mo, sa mga pananalita mo. Amen? Kasi dala-dala mo na ang pangalan ni Lord. Sabi dyan, that you may proclaim the praises of Him who called you. May tumawag sa iyo, kapatid. Amen? At minsan, yung tao, kaibigan mo, classmate mo, si pastor, yung mga leaders, para naririto ka ngayon, pero instrumento lang po yan. Ang tunay na tumawag sa iyo, hindi po tao. Sino po? Ang hina. Sino po tumawag sa inyo? Si Lord. No? Called you out of darkness into His marvelous light. So wala ka na dun sa dati mong buhay. Amen? Tayo na po ay inalis ng Panginoon sa ating dating buhay. Nilagay sa kanyang kaliwanagan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So we have accountability. Kasi nga po, dala natin pangalan ni Lord eh. Pwede mo bang sabihin niya sa katabi mo, kapatid, dala-dala mo na ang pangalan ng Panginoon. Saan man po tayo magpunta, kapatid, dala-dala mo na yan. Amen? So ingatan po natin ang pangalan ni Lord kasi kahit sa pag-iisip mo, sa pananalita mo, no? Kailangan natin bigyan ng glory si Lord sa ating buhay. Buong pagkatao. Amen? Sabi po ng una nating talata, ng una nating verse, sa Matthew, sabi po rito, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Tama? Sa halip, nilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng mga nasa bahay. Tama po. No? Madalas na po natin itong naririnig, yung verse 16, lalo na. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin. Dapat po ba? Hello, maliwanag po yung sinabi. Hindi yan option. Yan po ay iniutos na dapat nating gawin. Amen. So yun yung purpose na una. No? Ano yung paliliwanagin? Ang inyong ilaw. Tama po? Saan? Sa harap ng mga tao. Amen. So ibig sabihin, paglabas nyo po dyan, meron kang dapat gawin, kapatid, ng church. No? Dapat daw po nating pagliwanagin yung ating liwanag. Na kanino galing? Sa Panginoon. Amen. So dapat po nating pagliwanagin sa harap ng mga tao. Hello, sino rito nagtatrabaho? Taas kamay. May trabaho. May tao naman sa office nyo, no? Meron, no? Alam naman, ikaw lang yun nandun. Okay? So sa harap ng mga kaopisina mo, dapat nagliliwanag ka. Amen? Hello? Kung ikaw naman ay nasa inyong eskwelahan, mga nag-aaral, taas ang kamay. Nag-aaral ba kayo maigi? Baka puro boyfriend at girlfriend lang kayo. Hello, dapat sa eskwelahan, hindi ka laman ng guidance. O pag-uwi mo, hindi masakit ang ulo ng magulang mo sa'yo. Amen. Dapat, sabi ron, pagliwanagin nyo. No, sino yung madalas dito? Naalala ko, andiyan ba si Janjan? Wala. No, si Janjan nung high school, no? Madalas pinatatawag ng magulang. Pero hindi kami tinatawag. Hanggang malaman na lang namin, hindi na siya nakakapasok kasi pinatatawag kami, pero hindi kami pinapupunta. Hello. No, baka kayo yung mga kabataan na imbis na mag-aral, oras ng exam,
may test, may quiz, anong ginagawa? Naglalaro sa gabi, nagpupuyat. Pagdating ng exam, ayun, nagliliwanag yung mata, kakakopya. Hello! Hindi ganyan. O maging sa ating mga tahanan, mga nanay, yung mga, ano tawag doon, work from home ng mga nanay. Hello, o mga tatay, minsan, no? Baka tayo po yung Kristiyano na, nung makilala natin ang Panginoon, no, suplado pa rin tayo sa mga kapitbahay natin. Hindi tayo approachable, hindi tayo makausap. Amen? O lagi tayong nakikipag-away. Lagi tayong laman ng barangay. Amen? Okay lang yun kung wala ka sa Panginoon. No? Alam niyo po, nung ako po wala sa Panginoon, siyempre, manginginom, no? Umiinom. Napaaway po ako eh. No? Dahil yung mga, minsan may dumadayong mga kabarangay nyo rin na hindi mo naman masyadong kaklose. Habang ako po ay kumakanta sa video okay. Birthday ko yun. Biglang inagaw yung mic, nawala yung moment ko. Tapos, siyempre, nakainom, no? Away. Away kami dahil sa mic. Sabi ko, bigyan nyo na nga ng mic yan. Tigisan na kami. Hello. Pero, doon nagsimula, no? Mula noon, karoon ng mga grupo-grupo, kampihan. Pero alam nyo, nung nakilala ko si Lord, naalala ko yung tao na yun. Nung makita ko, binati ko na. At sabi ko, pasensya ka na sa akin noon. Binati ko po talaga. Kasi yun po yung purpose natin eh. Hindi na tayo para magtanim pa ng sama ng loob, no? Amen? Ibig sabihin, nagiging liwanag ka na. Hindi ka nakikipagtaasan ng pride. No? Ibababa ka ni Lord. Yung tunay na nakakilala sa Panginoon at naramdaman yung kapatawaran ng Panginoon, tuturuan ni Lord magpakumbaba. Amen? No? So kung ikaw yung, ganun ako dati, pagka dumadaan, sa barangay namin, taga-dulo ako, buhat sa kanto, dead end lang po yun. No? So kung lalakad ka, palabas ng kanto, lahat sila dadaanan mo kasi andun ka sa dulo eh. No? Hindi ho ako palabati nun. No? Suplado nga or ano. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, halos lahat kilala ko na yung mula umpisa hanggang sa kahit sa pangalan, sa mukha lang. Hindi na lang sa pangalan. Ibig ko sabihin, nagiging tayo, approachable sa tao. No? Maging sa opisina, dapat dala-dala natin yan. Baka ikaw yung empleyado na ang kinakausap mo lang yung boss nyo. Hello? Pagdating sa mga kapwa empleyado, nakasimangot ka. Amen. Hindi ka makausap. Para kang vice president. Amen. Hindi ka mahinga ng tulong ng mga bagong empleyado. Hindi ka nagliliwanag nun. Amen? Ang sabi ng Panginoon, dapat nating pagliwanagin ang ating mga ilaw. Nang sa ganoon, hindi pa yata tapos yung verse na yun, no? Sabi noon, sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Amen. Kapatid, napapapurihan ba si Lord sa buhay mo? Hello? So dapat nagliliwanag tayo. Kasi kung gagawin po natin ito, hindi lang po natin nagagawa yung purpose natin. Pag ginagawa natin magliwanag, nadadala rin po natin sila sa Panginoon. Amen? Kasi kung sila yung nasa dilim, lalapit sila sa iyo eh. Bakit? Nagliliwanag ka eh. Hello? Tahimik nyo ah. Say amen. Palakpakan natin si Lord. So, allow our light, no, to shine through our actions. No, nasa atin po ang banal na spirito. Huwag po nating ikulong. Amen? Hayaan nating lumabas kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. We are God's representative. No? Tayo po ay ambassador ng ating Panginoong Jesus.
No, tayo, pag sinabing ambassador, no, binigyan na tayo ng task ng Panginoon. Meron tayong responsibility. Meron tayong accountability sa unbelievers man o sa kapwa believers. Hello. Yan po yung purpose natin. Tayo po, pag sinabing ambassador, namamagitan tayo sa tao para sa Diyos. Kung ano ang ginawa ni Kristo sa atin, mangyari din sa mga tao. Amen? Hindi tayo na born again and then uupo lang po dyan. Tama po ba? Yes. No? Hindi, walang nananatiling nakaupo dito sa church. Hindi kayo habang buhay tuturuan. Hindi kayo habang buhay aalalayan. Amen? Hindi kayo habang buhay na kayo yung laging inaalala. Darating ang time, dapat kayo naman ang magtuturo. Kayo naman na magpapakain ng Word of God. Kayo naman na mag-aalalay sa iba. That's your purpose. Kung nasanay ka nang nandyan, nakaupo, namimiss mo yung plano ni Lord sa iyo. Amen? Hallelujah. Okay. Sabi po ng Colossians 3:23 hanggang 24. Ang sabi po dyan, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon naglilingkod at hindi sa mga tao. Bakit parang sa Panginoon? No? Ang tinuturo ng Panginoon dyan, hello, dapat tayong mag-focus sa Kanya sa ating mga ginagawa. Ang sabi dyan, sa lahat ng ating gagawin. Kasi kung sa tao, kung sa amin, kung sa katabi mo, meron tayong weaknesses. Tama po ba? Meron tayong kahinaan. Hello. At kung sa tao tayo titingin, no? Halimbawa, pumasok ka sa trabaho. Tapos yung nakita mo yung katrabaho mo, hello, hindi gumagawa. Oras ng trabaho, ano ginagawa? Lalaro, nag-scroll lang FB. Amen. Kung sa kanila ka titingin, gagaya ka eh. Amen. Pero kung ang Diyos, ang alam mo, nagbigay sa'yo ng trabaho mo, gagawin mo yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, para sa Panginoon, mag-aaral kang mabuti. Amen? Pero kung yung kaibigan mo, isigolaki sa pag-aaral, sa kanya ka nakatingin, yung kasang best friend ko, ganun lang mag-aaral eh. Pagbagsak niya, kasama ka. Amen? Pero dapat, tayo po yung nakaka-influence. No, kaya sinabi nung macho kanina na binasa po natin, no? Tayo yung nagliliwanag. Amen? Tayo yung nagiging asin at ilaw po ng sanlibutan. Verse 24. Ang sabi po dyan, alam naman ninyong may gantimpala kayong matatanggap sa Panginoon dahil si Kristo na Panginoon natin ang siyang pinaglilingkuran ninyo. Hello. Yung mga ginagawa po natin na para sa Panginoon, hindi po yan nawawala ng kabuluhan. No? Okay. So sabi po ng next verse natin, Ephesians chapter 6, verse 6 to 7. Halos ganun din po yung thoughts nito. No? Gawin ninyo iyan ng iyon, may nakakakita man o wala. Hello, ibig sabihin yung mga bagay na mabubuti, may nakakakita man o wala, gagawin natin para sa Diyos. Amen. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni, taas ang kamay ng mga lingkod ng Diyos. Hina ha. Malamang nakapasting karamihan dito. At buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hello! Yun po dapat ang ating paglilingkod, yung ating mga ginagawa. Amen. Dapat nagmumula sa ating mga puso. Alam niyo po, paggayang paggawa nyo ay iniibig nyo, mahal nyo, mula sa puso, hindi yan lalabas na parang obligasyon lang. Amen? Katulad yan sa mga nagtatrabaho. Amen.
Pag ang pagpasok mo sa opisina ay parang obligasyon lang dahil kailangan mo para sa pamilya mo. Hindi mo ginagawa sa Panginoon. Oh, yes, walang masama para sa pamilya mo, pero dapat mahal mo yung ginagawa mo. Kasi pag hindi mo mahal yan, hindi mo in-acknowledge si Lord yan sa mga meron ka, trabaho mo, galing mo, talino mo. Amen? Pag hindi mo in-acknowledge kay Lord yan, at kay Lord mo ibabalik, darating ang panahon, mapapagod ka. Amen? At ang kasunod niyan, resignation letter. Amen? Tama po ba? Same thing. Sa ibang mga ginagawa nyo, kung sa trabaho man yan, o sa bahay nyo, sabi nga ni Pastor P, naglagay siya dun sa hugasan ng pinggan nila. Di ba? So, whatever you do, do it heartedly. No? Tama ba? Yun ba nilagay mo, Pas? Ano man ang ginagawa mo, gawin mo ng buong puso na parang sa Diyos mo ginagawa at hindi sa tao. No? Kaya ngayon, maghuhugas ka ng pinggan, nakangiti ka. Hindi parang obligasyon niya. Yan. Tama? Kasi ginagawa mo siya para kay Lord. Kaya minsan yung mga bata, yung mga anak natin, pag mga 4 yan o 3, nagtuturoan kung sino yung maghuhugas eh. Relate na relate si Ate B. Ganun din naman kami. Tama? Kasi ginagawa niya, nakatingin siya sa tao. Nalalamangan ako nito eh. 3 hugas na ako ngayon eh. 3 kain kayo eh. Praise God, nakakakain kayo. Sino rito gustong ayaw maghugas ng pinggan kasi walang makain? Wala, di ba? Kaya kung titingin ka sa Diyos, habang naghuhugas ka ng pinggan, 5 beses ka naghugas kasi 5 beses kayo kumain. Blessing yun. Na Lord, 5 beses ako naghugas ng pinggan. Ibig sabihin, hindi lang kami almusal, tanghalian, hapunan, kumain. May merienda pa, may midnight snack pa. Palakpakan natin si Lord. Kasi trahedya ka pag hindi ka naghugas ng buong maghapon. Unless nakapasting ka. Amen. Pero ang mabuting balita, kapag ginagawa mo ng buong puso, yung ginagawa mo, si Lord magagantimpala sa atin. Amen. Kaya kung maghuhugas ka ng pinggan, mga kabataan, huwag na kasi mangot. Dapat habang naghuhugas ka ng pinggan, nakangiti. Amen. Tapos sasabihin mo, oh, wala na ba dyan? Wala na bang pinggan dyan? Mga kapitbahay, pinggan nyo. Amen. Kahit nasunog yung kanin, at least mayroon kang sinaing. Di ba? Hindi yung ayaw mong magsaing, pero ikaw din ang kakain. Ibig sabihin, pinagpapala tayo ni Lord. Amen. Huwag tayong magreklamo sa paghuhugas lang ng pinggan. Yung iba, walang makain. Kaya kung ikaw ay magwawalis ng bahay nyo, magpasalamat ka kasi may bahay kang winawalisan. Yung iba, nakikita nyo walang tahanan. Mas mapalad ka kasi may winawalisan ka. May nililinis kang tahanan. May inaagiwan ka. Meron kang binubunot. Uso pa ba bunot ngayon? Amen? Kasi meron kang bahay na tinitirahan kung saan pinoprotektahan ka sa iyong pagtulog. Hello, may tubig kang nakukuha. Yung iba walang tubig sa kabundukan, mag-iigib pa. Samantalang yung iba, pag nasa taas, no, katulad ka lang, TV, pag mahirap po umakyat yung tubig, pag igibin mo, ayaw mag-igib. Nasa baba lang naman. Iba, kailangan pang pumunta ng bundok. Tama? Para lang makakuha ng tubig. Yung mga simpleng bagay na dapat nating gawin ng may saya. Sabi nga po nung kasunod na verse, no? Maglingkod kayo ng masaya. Hello. Maglingkod kayo ng masaya na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Yan po dapat ang ating batayan. Pero wag nyo namang parang lalaitin yun dahil
Dahil sabi ng Panginoon sa kanya tumingin No. Kaya tayo pinatitingin ni Lord sa kanya para yung principle niya, no, na yung gusto niya, yung salita niya masunod. Respect pa rin yung tao. Show respect. Show submission. Amen. Yes, sa Diyos ka titingin, pero hindi sinabi ng Panginoon na bastusin mo yung kapwa-tao mo. Saan man yan? Sa eskwelahan man yan? Sa tahanan or even sa church? Lahat tayo maglilingkod, nakapokus sa Panginoon, pero show respect to your leaders. Amen. Show submission sa mga leaders. No? Especially dun sa mga senior na itinalaga sa atin. Amen. Ganun din naman kahit mas bata siya kaysa sa'yo, kung siya yung nilagay na leader dyan, respect pa rin. Kasi siya yung authority na ginawa dyan, nilagay ng Panginoon. Ibig sabihin, babalansihin natin yan, no? Hello, sa Diyos ka titingin, no? Habang ikaw ay may ginagawa, pero ang gusto ng Diyos, love each others. Amen po ba? Hindi yan yung parang wala ka ng pakialam. Kaya nga sabi nang binasa natin, magliwanag ka. Amen. Tayo po'y dapat magliwanag sa harap ng maraming tao. Amen. Yung mga tao, walang kinaibahan dyan, unbelievers man yan, o kapwa mo, mananampalataya. Meron tayong accountability. Dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. So sabi po ng 1 Peter 4:10, sabi diyan, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin. Binigyan ba? Ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Meron tayong tinanggap sa Panginoon. Meron tayong accountability. Hello, na dapat nating gamitin yung ipinagkatiwala sa atin ni Lord. Katulad nung kinuwento ni Pastor Tony last time, yung binigyan ng talento. Yung isa binigyan ng 5. Yung isa, 2. Yung isa. Tama po? Yung pinagkatiwalaan ng 5. Pagbalik ng Panginoon, dahil ginamit niya, naging 10. Yung pinagkatiwalaan ng 3, ng 2, naging 4. Pero yung pinagkatiwalaan ng 1, hindi ginamit. Hello. Pero sabi diyan, gamitin natin. Hindi sumunod sa Panginoon. Hello. Sino rito alam may binigay si Lord sa kanya? Taas kamay. Lahat. Lahat may binigay. At ang sabi ng binasa natin, gamitin natin ito. Para sa ikabubuti mo lang ba? No. Para sa ikabubuti ng lahat. Kasi part po tayo Tayo po'y magkakasama. Tayo po'y magtutulungan. Meron tayong accountability. We are chosen. We are called to proclaim the praises of Him. Sabi ng binasa natin. Meron tayong responsibility. At kasama, kaakibat po dyan, ay yung tinanggap po natin sa Panginoon. Hello. At ang sabi dyan, bilang mabubuting katiwala, sino rito na pagkakatiwalaan? Say amen. Pwede nga. Si Noli parang nahirapang ngumiti. Okay. Ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Kapatid, meron ka May tinanggap ka kay Lord. Wala pong pinipili ito kung ikaw man ay may edad na. Hello, kung ikaw man ay bata pa. Kung ikaw man ay may pinag-aralan o wala, sigurado ako, may tinanggap ka kay Lord. At ang gusto po ng Panginoon, yung purpose ng tinanggap mo, magamit. Kasi magbibigay yan. No? Sabi diyan,
Gamitin niya sa ikabubuti mo at hindi lang ng sarili mo, maging sa iba. Bakit? Kasi magiging pagpapala ka eh. Alam niyo po, kapag ginagamit niyo yung talento o yung kaloob na meron ka sa Panginoon, nagiging pagpapala ka sa iba. Maraming namamangha na grabe ang kapatid, oh. Dati nakaupo lang yan. Maraming mapagpapala sa iyo. Di mo lang alam, may mga nakaupo dyan. No, habang ikaw ay nag-e-MC, nag-e-exhort, kasi gift mo pala yon, merong nababagong buhay sa iyong pagsasalita. Pumikilos kasi si Lord sa iyo eh. Amen? Allow mo lang yung banal na spirito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na mag-manifest yung gifts, yung talentong meron ka. Unless mag-involve ka sa ministry, hindi mo magagawa yung purpose mo, sabi nung nabasa ko. Amen? Hindi mo makikita kung ano yung meron ka. No, example ko nga, no, si Kirk, noong 2 years ago, si Kirk, sa worship team, no, nung nag-audition yan, sa bass guitar yun eh. Hindi naman siya sa drums eh. Tama po? Nung nag-audition siya, ito pong instrument ang hawak niya. Pero along the way, no? Nung siya po ay tumutugtog na, nakita pa ng bata kung ano yung mas the best na gagamitin siya. Amen. So hindi niya makikita yon, ma-develop kung hindi siya nag-audition o pumasok bilang musician ng church. Tama po? Ganon din po sa lahat. Kung mananatili kang nakaupo dyan, di mo makikita kung saan ka gagamitin ng Panginoon. Kasi nadadaan ka ng kaba, ng takot. Tama? Pero if you allow the Lord, no, mag-step up ka sa faith mo, pag-pray mo, Lord, saan mo ba ako nilalagay? Yung purpose mo, mas lalong marireveal. Mag-e-excel ka, kapatid. Amen? At nakikita ko, meron gagamitin dito eh. Merong mag-e-MC rito. Meron eh. Meron. Merong tatayo rito, mag-share ng Word of God. Amen? Kasi kinakabahan ka eh. Sarili mo yan. Tama? Si Moses nung ginamit ng Panginoon, no? Kinakabahan din siya eh. Sabi niya, Lord, hindi ako karapat-dapat. Unang-una, bulol ako magsalita. Sino rito bulol? Si Joseph, umamin. Di ka bulol, kulang ka lang sa letra. Amen? Kulang yung ABC mo eh. Binawasan mo ng isa eh. Hallelujah. Kapatid, tinatawag ka ng Panginoon. Huwag ka raw matakot. Tumayo ka. At mag-involve. Kasi yung purpose mo, yes, umaatin ka. Yes, nandito ka every Thursday. Nandito ka rin ng Sunday. Maating ka rin ng prayer. Dumadalo ka rin sa fasting. Pero hindi ka nagagamit. Yung ministry, meron pa eh. May ilalabas pa. Kaso kinukulong mo. Kapatid, yung purpose mo sa Panginoon, huwag kang papayag na dadatnang ka ng pagdating ng Panginoon na hindi sinabing ikaw ay napagkatiwalaan. Dapat ang marinig natin kay Lord, ano? Well done, thy good and faithful servant. Yan ang tawag sa ating mga lingkod, faithful. Amen. Pag sinabing faithful, na pagkakatiwalaan, yung ibinigay sa atin, huwag mo lang itago. Ayaw ni Lord yan. Kasi di ba, napagalitan niya nga yung binigyan ng isa. Bakit mo tinago? Kung nilagay mo yan sa bangko, kumita pa yan. Natakot kasi siya eh. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Paggamit mo yung meron ka kay Lord. Amen?
Palakpakan po natin si Lord. Sabi po ng Exodus 9:16, pero pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para makita mo ang kapangyarihan ko at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Yang talata na yan, binanggit ng ating Panginoon kay Pero. No? Pero naniniwala ako na sa mga lingkod ng Diyos, no, hindi tayo aksidente. Inalaw ni Lord na tayo ay nabuhay dito sa mundo. Amen? Pinlano ng Panginoon na tayo ay lumabas dito sa mundo para makita natin at maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Hello? At para makilala ang kanyang pangalan sa pamamagitan mo. Hello? Kaya meron tayong responsibility, mga minamahal kong kapatid. Hindi lang tayo basta pinili. Tayo ay tinawag din. Amen? At yung pagkakatawag natin may kaakibat na responsibilidad. Dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Si Abraham, no, inalaw ng Diyos, mabuhay yan, kasi gusto niya maranasan ni Abraham yung kanyang kapangyarihan. At dala ni Abraham ang kanyang pangalan. Ganon din sila Moses, tama? Ganon din sila David. Ganon din si Pablo. Ganon din yung mga alagad. Dala nila ang pangalan ng Panginoon. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, dala-dala mo ang pangalan ng Panginoon. At inalaw ng Lord na ikaw ay mabuhay dito sa mundo para maranasan mo ang kanyang kapangyarihan. At yung kanyang pangalan, saan ka man pumunta, dala-dala mo. Makikilala siya sa pamamagitan mo. Naintindihan niyo po? Hindi ka aksidente. Ikaw ay pinlano ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Sabi nga ni Pastor Pin, para sa kanya ka. Para sa Diyos tayo. Amen. Hindi tayo kinreate para lang mabuhay sa pansarili mo. Hello. Kung gusto mong malaman ang purpose mo sa mundo, bumalik ka sa Creator. Amen. Kasi siya ang lumikha sa atin. Maliligaw ka, kapatid, pag hindi mo kinilala ang Panginoon sa buhay mo. Katulad ng mga ginamit na lingkod ng ating Diyos, lahat yan. Dala-dala nila ang pangalan ng Panginoon at hindi sila binigo. Naranasan nila yung presence ni Lord. Yung mga himala ng Lord, available yan sa mga lingkod niya. Available ba sa'yo? Ang hina ng amen eh. Available ba sa iyo ang kabutihan at mga himala ng Panginoon? Yung kanyang mga kamanghamanghang gawa, available ba sa mga tinawag niya? Yes, kasi lahat ng binanggit ko, naranasan yung mga kamanghamanghang bagay. Amen? Si Abraham, baog yung asawa, pero nagkaanak. Sindami ng buhangin. Kasama tayo ron. Kamangha-mangha ba yun? Yes. At pinagpala siya ng Panginoon. Saan man siya pumunta, dala-dala niya yung kaluwalhatian ng Panginoon, hindi siya pinabayaan. Ganun din sila David. Yes, nagkamali, pero humingi ng tawad, dala-dala niya ang pangalan ng Panginoon. Si Pablo, kahit sa umpisa ng kanyang buhay, inuusig niya yung mga Kristiyano. Pero nung na-encounter si Lord, binigyan siya, ginamit siya, yung kapangyarihan ng Diyos na naranasan niya. At ipinakilala niya ang pangalan ng Panginoong Hesus. Tama? Sa lahat ng kanyang pupuntahan. Ganon din po tayo. Saan ka man pumunta, nung nakilala mo ang Panginoong Hesus, meron kang accountability sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Parang ayaw niyong tanggapin, ha? Palakpakan natin si Lord. Pero I believe nag-iisip kayo. Tama? Kung ano yung uulamin nyo. Hindi po. Alam ko, pumapasok po sa puso nyo to. Kaya lang minsan, tama rin si Pastor Tony. No? Sabi rin ni Pastor Pin last Sunday, kahit 1,000 na yung maituro sa inyo, kahit gaano kagaganda yan.
yung mga napakinggan nyo, baliwala po lahat yan. Kung hanggang kinig lang kayo. Tama? Kung hanggang kinig lang, dapat po tatayuan. I-apply. Dapat po lalakaran. Amen? Makakarinig man kayo ng napakaraming mensahe po rito. Kung hindi nyo po tatayuan, ulit-ulit lang. Ulit-ulit. Amen? Pero naniniwala ako, yung mga matatapang, asan ang matatapang? Wala na. Wala nagtaas. Nasaan ang matatapang? Ayoko ng amen. Gusto ko taas kamay. Nasaan ang matatapang? Matapang ka pala ito. Nakita ng Panginoon. Pero hindi po tayo nagpapa-impress lang dahil tinanong ko, taas ang kamay, nagtaas ka. Hello? Kailangan niya hakbangan niyo po. Ha? Kasi pinalalago tayo ng Panginoon eh. May malaking mandate sa atin si Lord. Hindi nga po pwedeng hindi kayo tatayo. Hindi, sabi nga kanina ni Pastor Abel habang nag-uusap kami rito, no? Sa likod, ang daming bubuksan ng Panginoon. Mga open doors, open opportunities. Pero hindi pwedeng kami lang din ang pupunta ron. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, nasan ka? Tanungin mo, kapatid, nasan ka? Nasaan ka, kapatid? Maaaring nandito ka, physically. Pero spiritually, hindi mo nakikita, natatanaw yung ginagawa ni Lord. Kaya nananatili kang nakaupo. Amen? Pero kung nakikita mo, sumasabay ka sa agos, yung malaking pagbuhos ng gagawin ng Panginoon, nararanasan mo yung pagkilos ni Lord. Naririnig mo na tinatawag ka niya. Alam mo na pinili ka niya, tama? Pero yung pag-response mo sa pagpili niya sa'yo, hindi ka nagtataas ng kamay, hindi ka sumasagot ng yes, Lord. Yun yung malaking kaibahan sa mga nagpapagamit, sa mga hindi nagagamit. Amen? Kaya minsan parang hindi po natin nararanasan yung presence ni Lord. Parang plain lang. Sa tagal niyong umaaten, hindi ko po nilalahat. Pero alam niyo po yan sa sarili niyo. Kung nararanasan niyo si Lord, nararanasan niyo po ba? Yes, kasi si Lord dapat nararanasan. Kasi buhay po si Lord. Buhay po ba? Kung buhay si Lord, nakikita yan sa inyo. Nakikita po ba? Parang hindi eh. Tama? Dapat kahit saan kayo magpunta, nakikita sa inyo si Lord. Ilan po rito yung nakapagdala na po ng kaluluwa sa Panginoon? Tama po? Sa tagal niyong umaaten, nagtatrabaho kayo, nag-aaral kayo, pumapasok kayo, negosyante ka man, may nadala ka ba sa Panginoon? Isa lang ang nag-amen. Maaring nakapagdala ka, pero huminto ka. Hello? Ganda ng ngiti sa akin ng mga kapatid. Oh. Yan. Hallelujah. Sabi po ng 1 Chronicles 16 verse 12, kayong mga pinili ng Diyos, pinili tayo, amen, na mga lahi ni Jacob, na lingkod ng Diyos, alalahanin ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Hello? May mga ginawa ba si Lord sa buhay natin, mga lingkod ng Diyos? Ang hina ng amen, parang wala. May mga kamangha-manghabang ginawa si Lord sa buhay nyo. Palakpakan mo si Lord kung meron. Hindi naman natatapos yung mga bagay na ginagawa ni Lord sa atin. Lagi nga siyang may bagong ginagawa. Kaya lang, sa sobrang kaabalahan nyo, minsan, hindi natin napapansin kung ano yung mga ginagawa ni Lord. Yung word natin kay Lord through
Ate Weng, behold, no? May mga bagong bagay na gagawin si Lord. Amen. Ang nakakalungkot, yung mga kapatid na nanatili doon sa dati. Amen. Yung bagong ginagawa ni Lord, hindi nila nakikita. Ang sabi diyan, kayong mga pinili ng Diyos, na mga lahi ni Jacob, lingkod ng Diyos, alalahanin ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa, mga himala at ang kanyang mga paghatol. Hello. May ginawa si Lord sa atin, tama? Ako kung iisipin ko, no? These past few months, no? Parang hindi maganda yung dating sa akin. Pero, pwede na akong magtampo kay Lord, di ba? Pero binalikan ko yung mga ginawa niya. Tama po? Kanina nga habang pinanonood ko, no, nag-post yung aking asawa nung sa anib namin. Nakita ko yung mga pictures na nagsimula ako. Sino nakakita? Ang taba ko, no? Namangha ako sa Panginoon. Hello, nakita ko yung sarili ko dati nung wala ako kay Lord. Nakita nyo rin? Parang isang bulati na lang, no? Yung ngipin ko, pag ngiti ko, labas buto eh. Luwa mata eh. Tama, no? Para akong kalalaya lang. Kasi sa kulungan, ang pagkain doon, hindi ka makakain ng katulad dito, piyestahan. Doon, sukatan, di ba? May takal-takal lang yun. Hindi yun parang kung gusto mong bumalik, babalik ka, tama? Pag binigay sa'yo, kung ano yung binigay sa'yo, yun na yun. No? Yun yung nakita ko itsura ko doon. At habang nakikita ko yung mga picture, grabe yung kabutihan ng Panginoon. Tama po? Kamangha-mangha po ba? Ako po namangha eh. Sabi ko, ako ba yun? Saan mo kinuha yung mga picture na yan? Si Jan yata yun, hindi ako yun. Amen. Isipin mo yung mga bagay. Yes, minsan may nararanasan kang hindi maganda sa buhay mo, kasi season ng buhay natin yan eh. Part yan, pagtuturo. Pero balikan mo yung mga ginawa niya nung una sa'yo. Ma-amaze ka. Ma-amaze ka, kapatid. Mula nung nakilala mo ang Panginoon hanggang sa mga oras na ito, kaya ka naririto pa, may plano pa si Lord sa'yo. Hindi pa siya tapos sa'yo. Yung mga nanonood dyan, hindi pa tapos si Lord sa inyo. Hindi pa tapos. Kaya ka nga nakakapanood ngayon eh. Kasi kung tapos na, wala ka na rito ngayon. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Grabe si Lord, no? Sabi po ng 1 Chronicles 16:24, talo na natin. Sabi diyan, ipahayag ninyo sa lahat ng tao, sa mga bansa, hello, ang kanyang kapangyarihan at kahangahangang mga gawa. Kaya hindi tayo tapos eh. Kasi yung mga ginawa sa iyo ng Panginoon, hello, matibay yan at kapangyarihang testimony mo para sa iba. Na ikaw nagsimula sa ganitong buhay nung unang panahon na wala ka sa Panginoon hanggang sa mga oras na ito, makikita mo pagkilos ni Lord eh. Himala. Amen? Himala dahil hindi mo kayang baguhin sarili mo eh. Tama po ba? Kahit ilang bagong taon yung sapitin natin, di ka magbabago kung wala ang Panginoon. Dahil ang magbabago talaga sa atin ay ang kapangyarihan niya. Kaya sabi diyan, di ba? No? Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ng mga bansa ang kanyang kahangahangang gawa, kapangyarihan ni Lord John. Hindi mo gawa. Amen? Kaya yung kwento ng lalaking sinapian ng espiritu, tama? Nung napalaya ng Panginoon, no, sa matagal na panahon, siya po ay inalipin. Hello! Siya po ay bandage nung espiritong sumapi sa kanya. Anong sabi ng chapter 5 ng Mark? Pinahabol ko? Nahabol ba? Yan. Verse 19, sabi diyan, ngunit hindi pumayag si Jesus kasi itong lalaking to na kanyang pinagaling na sinasaniba ng espiritu, no?
Gustong sumama sa Kanya. Kung nabasa nyo na yan, Mark chapter 5, basahin nyo yan. No, gustong sumama sa Kanya. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, isama mo na ako. Ano sabi ng Panginoon? Sa halip, sinabi niya sa lalaki, umuwi ka na. At sabihin sa iyong mga kamag-anak, ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano siya nahabag sa iyo. Verse 20. Umalis ang lalaki at ipinalita. Ang sabi kanina ng verse, yung una nating binasa, ipahayag sa mga kamag-anak. Pero pagdating ng verse 20, hindi lang sa buong kamag-anak niya sinabi. Buong Decapolis. Ano yung sinabi niya? Ang ginawa sa kanya ng Panginoong Yesus. At pagkatapos niyang sabihin, namangha ba sila? Yes, namangha sila. Na-amaze sila sa ginawa ng Panginoon sa taong ito. At maraming kumilala kay Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun yung sinasabi natin, balikan mo lang yung mga ginawa sa iyo ng Panginoon eh. Ipagsabi mo kung sino ka noon at sino ka ngayon. Dala-dala mo na yung bagong pagkatao mo eh. May kapangyarihan sa iyo, kapatid. Simple lang yung pinag-aaralan natin. Hello, sarili mo pa lang yan. Kaso, dala-dala mo pangalan ni Lord sa sarili mo. Kasi nga, hindi mo napag-aari ang sarili mo, binayaran ka ni Lord. Ang binayad dyan, hindi ginto, hindi pilak, hindi yaman ng mundo, kundi dugo ng Panginoong Yesus. Kaya hindi mo napag-aari sarili mo. No? Kaya ang gusto ng Panginoon, saan ka man magpunta, ipahayag mo ako kung ano yung ginawa ko sa iyo. Sa lahat ng mga tao. Sa lahat po ba? Hindi tayo namimili. Amen? Kung sino yung kaharap mo, ipakita mo yung ilaw, magliwanag ka. Hindi mo lang nagagawa yung purpose mo, nadadala mo pa yung tao sa Panginoon. Yun po ang purpose natin. Amen? Hindi lang basta umupo dyan, then tapos na, napagpala ka. Amen? Maraming Kristiyano, maraming church, ganun lang po. Pagsamba, lalabas, uuwi, babalik. Pero yung purpose, hindi nila nagagawa. Amen. No? Kaya napakabuti po ng Panginoon. At naririto ka pa. Ibig sabihin, dumating ka sa year 2025, kasama ka pa sa plano ni Lord. Amen. May maganda pa siyang gagawin sa buhay mo. May mga kamangha-mangha at kahanga-hanga mga bagay na mangyayari sa iyo, kapatid. Naniniwala ka ba? Do you believe si Lord may gagawin this year sa buhay mo? Mamamangha ka? Ma-amaze ka na lang? Magugulat ka na lang? Hello, parang napaka-imposible. Pero dumarating. Bakit? Kasi sumusunod ka ron sa layunin ng Diyos. Amen? Hindi sa sarili mong kalooban. Hello? Hallelujah. So available sa inyo, mga kapatid, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi po ng Romans 12, verse 4 to 5. Sabi po rito, kung paanong ang katawan, no? Ito naman po yung accountability natin sa ating mga kapwa, mananampalataya, ay binubuo ng maraming bahagi. At ang bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Verse 5, ganun din tayong mga mananampalataya. Ang sabi po rito, kahit na marami tayo kay Kristo at kahit na marami, gulo ng sulat ko. Kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo kay Kristo at magkakaugnay sa isa't isa. Amen. So tayo dito, napakarami natin, di na nga mabilang, tama? May purpose, kapatid, kung bakit ka naririto sa pamilya ng SMHG. Tama po ba? May purpose kung bakit dito ka inilagay ng Panginoon. May dahilan din kung bakit yung kasama mo ngayon, kasama mo sa mga ministry na meron ka. Kasi magkakaugnay po tayo. Lahat tayo inilagay ng Panginoon
dito sa katawan na siya ang ulo natin. May purpose. No, minsan kahit hindi mo gusto yung hindi kayo magkasundo, no? Hindi mo gusto yung ugali ng isa mong kapwa minister. Nandun siya. Amen. Hello, hindi ka na ba aaten? Iiwas ka ba sa meeting? May sumisegue rito. Amen. May purpose kasi merong babasagin si Lord. No? Hindi ka ilalagay ni Lord sa lugar na komportable ka na walang babaguhin sa'yo. No? Ilalagay ka niya ron kung saan ka mahina, kung sino yung tao na yon, ganun din siya. Amen? Kasi gusto niya magpakumbaba kayo sa bawat isa. Hello. Kaya minsan, di ba mapapansin natin, no? Sa isang, sa GC namin, ng worship team, di ba? Talaga magkakaiba eh. Kasi di magkasundo. No? May mga gustong mangyari, hindi nga magkasundo, ay magbigayan. Hello. So, mangyayari, di ba, magle-left, di ba, mag-right. Tama po? Wala yung humbleness. Hindi lang sa GC namin, I believe nangyayari din yan sa iba. Amen? Pero may purpose. Tinuturuan tayo ni Lord lahat. Ay, Joseph Lahat tayo may weaknesses. Kaya nilagay ni Lord yan, yung tao na yan, para kung saan ka mahina, doon ka palakasin. Yun ang kahinaan mo eh. So, kailangan mo i-battle yan kay Lord. Tama? Maging mabait ka sa Kanya. Hello? Kahit hindi mo gusto yung ugali niya, pakikisamahan mo siya, mamahalin mo siya. Kasi, sinabi ng Panginoon, hindi ka makikipagtaasan ng pride. Amen? Hindi ka makikipaghirian o magbibigay ng mga opinion na hindi maganda dahil di mo siya gusto. Hello? Tama po ba? Kundi ikaw mismo, kung paano si Lord nagpakumbaba. No, siya ay Diyos, hari sa kalangitan. Hinubad ang kanyang pagiging Diyos, nagpakumbaba para sa atin. Ganon din po tayo tinuturuan ni Lord na magpakumbaba. Amen? Mag-ibigan. Kasi sabi diyan, no, magkakaugnay tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, we are accountable. Huwag tayo maging katitisuran. Dahil ayaw mo sa Kanya, hindi mo siya gusto, aalis na lang yon. Tama po? So may purpose, no? Kung bakit nandun tayo at magkakaugnay. Sabi po ng Ephesians 4:15 verse 16, sa halip, manatili tayo sa katotohanan ng may pag-ibig. Kapatid, dapat manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen? At sabi rito, upang sa lahat ng bagay ay maging katulad tayo ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. No, kahit hindi kaibig-ibig si kapatid, mahalin natin siya. Kasi ganun din naman po tayo noon. Tama? Nung tayo po'y wala sa Panginoon, tingnan mo katabi mo. Hindi naman kaibig-ibig noon yan eh. Sa Panginoon. Kasi dahil nasa kadiliman tayo, tama? Pero kahit tayo hindi kaibig-ibig, inibig tayo ng Diyos. Choice ng Panginoon na tayo'y mahalin. Amen. No? At ang sabi rito, verse 16, at sa pamumuno niya, ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga, sino yun? Tayo. Ang lahat ng bahagi ng katawan na walang iba kundi ang mga mananampalataya ay pinag-uugnay-ugnay at ang bawat isa ay nagtutulungan po ba nakalagay dyan? Nagtutulungan. Hindi po nag-aaway, hindi po nagsisiraan. Tama?
hindi po nagkakampi-kampihan. Tayo po ay magkakaugnay. Tayo po ay iisang bahagi ng katawan. We have accountability sa bawat isa. No? Nasa ayaw at sa gusto mo, magkakapatid po tayo. At part po tayo ng katawan ng Panginoon. Na kaya minsan hindi tayo nakakagawa ng maayos dahil kontra tayo. Amen. Ayaw nating makiisa doon sa katawan kung saan tayo nilagay. Ang sabi po dyan, may karugtong pa yun eh. At sa pagganap ng bawat isa, pagganap po ba? Lahat po ba may gagampanin? Lahat tayo may responsibility? Yes, meron. Walang tinawag na nakaupo. Amen? Pag tinawag ka, kailangan mong tumayo. Sabi ko nga kanina habang nag-iisip ako rito, pinaalala sa akin ni Lord, di ba? Joke lang naman to, no? Nung tayo nag-Thanksgiving, merong merong tawag ron, exchange gift. No? So, nagbunutan tayo. Tama? Nung nabunot ka, kailangan tawagin ka. Kasi nabunot ka eh. Napili ka, kailangan tawagin ka. Amen? So, ganun din po. Kalimutan nyo na yun. Wala reaction. Okay, so ganun din po. Nung tayo po ay pinili, tayo po ay tinawag, at meron tayong gampanin kay Lord. Meron po ba? Yes. Kasi sabi nung binasa natin, magkakaugnay tayo eh. Tungkulin ng yung ating mga gampanin, gagampanan natin na may pag-ibig. Pag may pag-ibig po, masaya. Pag walang pag-ibig, nakita mo, gumaganap yan ng nakasimangot. Pilit. Madalas, lagi late. Pero wala akong pinatatamaan. Tama po. Yung mga pilit, minsan ako rin naman nalilate eh. Kasama po ako ron. Sa nalilate. Pero hindi naman intentional. No? Kumbaga, laging may dahilan naman. At hindi nawawala ng dahilan. Yun ang maganda ron. Late na hindi nawawala ng reason. Okay? Ibig ko sabihin, pag tayo po'y gumaganap nung ating ginaganap para sa Panginoon na may pag-ibig, masaya ka. Hindi siya out of obligation, kundi out of love mo sa Panginoon. Kasi doon nga po tayo nakatingin eh. Na sabi nung binasa natin kanina, no, gawin natin para sa Panginoon. Kasi kung sa Panginoon tayo gagawa, kahit ano pa yung nakikita natin sa mga kapatid, hindi tayo aalis sa church. Tama? Hindi tayo maghahanap ng iba dahil sa sobrang focus mo sa mga nakikita mo. Sabi nga ni Pastor, tandaan nyo, hindi ito lugar ng mga perpekto. Ito'y lugar ng mga imperfect people na mayroong sinasambang perpektong Diyos. At yun lang po yung nagiging biyaya natin sa pagtayo. Lahat tayo may kahinaan. Lahat po tayo nagkukulang sa Panginoon. Ngunit ang mabuting balita, lagi tayong binabangon at itinatayo ni Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. So sabi ron, no, kung gagampanan natin ng may pag-ibig, ang buong katawan ay lalago at lalakas. Buo ba lahat tayo? Yes, walang maiiwan. No, lahat tayo sabay-sabay. Yun ang purpose natin. Kaya si Pastor nagtatanong, naghahanap eh. Pag may nawawalang kapatid, kasi dapat makasabay siya eh. Dapat hindi siya maiwan sa paglago. No, kawawa naman. Yung iba nagagamit na, nagtuturo na. Pero siya, kasabay lang naman, no, sabay-sabay gumraduate, nag-experience life. Pero nasa na yung iba? Yung iba nagagamit na, yung iba, hanggang ngayon, hinahanap pa rin. Hindi lumalakas. Hindi lumalago. Hanggang ngayon, siya pa rin yung pinalalakas. Until now, siya pa rin yung kailangang palaguin natin. Nagiging liability ka pag ganun. Dapat habang tumatagal ka sa paglilingkod sa Panginoon, nagiging asset ka.
Nagagamit ka. Tingnan mo yung katabi mo. Asset yan. Amen? Asset yan. Hindi asim, asset. No? Hindi tayo yung pabigat ba? Tama? Kumbaga sa katawan, hindi ka nunal lang dyan o kuntil. No? Na walang gamit. Tama? Ikaw ay part ng katawan. Kabahagi ka, kapatid. At bilang bahagi ng katawan, dapat nagpa-function ka sa purpose mo. Bakit ka tinawag ni Lord sa katawan na to? Bakit ka nandito sa SMHG? Hindi ka decoration. Tama? Hindi ka lang palamuti rito. Ikaw ay kakasangkapanin ng Panginoon. Amen po ba? So, hindi ka habang buhay at hanggang mamatay, tuturuan ka. Dapat, bago ka malagutan ng hininga, ginamit ka ng Panginoon sa ibang kaluluwa. Kaya nakakatuwa, no? Yung mga elders natin, mga senior, nagagamit. Amen? Hello? Kung yun ngang mga elders nagagamit paano naman yung mga kabataan? Paano naman yung mga nasa middle? Hello, young professionals. Amen? So, kailangan nyo magpalakas, kapatid. Meron tayong responsibility at accountability na palakasin ang ating spiritual. No, hindi lang po gampanin ng mga leaders nyo, ng mga pastor nyo, na lagi kayong pakakainin. Minsan kumain kayo mag-isa. Paano? Binasa natin yung inawit. Babad. Hello. Manalangin. At magbasa. Amen? Meron tayong responsibility bilang anak ng Diyos na palakasin po natin yung ating mga spiritual. Yung ating kalakasan, wala naman pong ibang pagkukuhaan yan Si Lord. Kahit kami mga pastor nyo at mga leaders nyo, kay Lord din naman kami lumalapit And we have the access sa paglapit sa Panginoon. Hindi kami ang susi. Hello? Meron din kayong susi. Hawak nyo Amen? Hawak nyo kung paano makalapit sa Panginoon. Tinuturuan lang po namin kayo. Amen po ba? Sabi po ng ating, I think, last verse na ba to? Isaiah 43. Hindi, second to the last. Isaiah 43 verse 21. Sila ang mga taong aking nilikha para sa akin at para magpuri sa akin. Sino rito nilikha ni Lord? Lahat tayo. Tayo po ay magbibigay ng kapurihan sa kanyang pangalan. Para sa Panginoon ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, para sa Panginoon ka. At para magbigay ng kapurihan sa Kanya. Huwag niyo po itong kalilimutan, dala-dala mo ang pangalan ni Lord. Sa lahat ng gagawin mo, meron kang accountability. Meron kang responsibilidad na yung liwanag, yung ilaw na nasa iyo, pagliwanagin mo. Amen? Huwag mong itago yan. Ang ilaw, sinabi nga ng Matthew, hindi yan nilalagay sa ilalim ng kama. Hayaan mong makita siya ng mga tao. Ilagay mo siya sa talagang patungan. At ikaw yung kapatid. Ilagay mo yung pananampalataya mo kung saan ka dapat. Tayuan mo yung identity mo. Hello? May bago ka ng identity sa Panginoon. Hindi na yung luma. Amen? Sabi nga expired na yon. Ang dapat natin nilalakaran,
Yung bago. Sino rito alam, bago siya sa Panginoon? Di nga. Yes, bago po tayo sa Panginoon. At yung bago na yon, yun yung ipinagkaloob niya sa atin. Kaya tayo na born again eh. Ipinanganak tayo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At ang sabi po ng ating last verse, balikan po natin yung ating main verse, tayo tayo. Sabi po ng ating main verse, ulitin ko lang po, no? But you are a chosen generation. Pinili ka, kapatid. Tama po ba, pinili ka? Yes. A royal priesthood, a holy nation, His own, pag-aari ka ng Diyos. Binayaran tayo ng dugo ng Panginoon, kapatid. No? At ang sabi diyan, that you may proclaim. Dahil pag-aari ka na ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, dalin mo yung kapurihan ko, dalin mo yung pangalan ko. Saan ka man magpunta, kapatid, dala-dala mo ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Na siyang tumawag sa iyo at umalis sa iyo mula sa kadiliman ng iyong buhay at dinala ka sa kanyang kagilagilalas na liwanag. At yung ka na, kapatid. Ikaw ay liwanag. Amen? Ikaw ay ilaw. Hallelujah. At kung ilaw ka, ang sabi ng Panginoon, dapat kang magliwanag. Ibig sabihin, kung saan ka man pupunta, ano man ang iyong gagawin, kapatid, maluluwalhati sa iyo si Lord. Mapapapurihan ang ating Panginoon sa buhay mo. Amen? Napapapurihan ba si Lord sa inyo? Napapapurihan ba ang Panginoon habang ikaw ay nag-iisip? Sa iyong pananalita, yung mga lumalabas dyan, nagbibigay ba yan ng kapurihan sa kanyang pangalan? Yung buhay mo ba, nakikita ng iyong mga kasama sa bahay, nakikita ng iyong mga kasama sa barangay mo, nakikita ng mga kasama mo sa trabaho mo, nakikita ng mga kaeskwela mo, kabataan, yung buhay mo, nagbibigay ba siya ng kaluwalhatian kay Lord? Yun po yung sinasabi niyan, that you proclaim His praises. Yung kanyang kabutihan makita sa iyo, mga kapatid. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat, maging sa pag-iisip mo, walang masama. Di ka nag-iisip ng masama sa kapwa. Di ka nagtatanim ng galit. Nagpapatawad ka. Madali kang lapitan. Amen? Napapapurihan ang pangalan ng Panginoon sa atin. Hello. And I believe sa oras na ito, alam mo kung bakit ka naririto. Dahil pinili ka. At ang gusto ng Panginoon, mag-alay tayo. No, yes, mahirap. Mahirap magpakabuti, tama? Pero sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin, siyang magtuturo sa atin at magbibigay ng lakas para sumunod sa kanyang kalooban.